May mga bahay na kahit gaano katibay ang pagkakayari, hindi kayang tibagin ng panahon. Ang bigat ng mga lihim na nakatago dito. May mga padera na saksi sa mga iyak na hindi narinig. Mga pintuang nakakandado, hindi lang ng bakal, kundi ng mga kaluluwang ayaw magpahinga. At may mga larawan na kahit wala ng laman ang mga mata ng mga nakapinta o nakalitrato, tila ba sinusundan ka saan ka man magpunta. Ito ang kwento ng isang dalagang nagngangalang Isabel na bumalik sa probinsya upang hanapin ang kanyang pinagmulan. Ngunit sa kanyang pagdating, unti-unti niyang natutuklasan na ang lumang bahay ng kanyang pamilya ay hindi lamang puno ng alaala. Ito rin ay pugad ng mga kaluluwang hindi kailanman lumisan. Galing Maynila si Isabel, isang dalagang 22 na nagpasya muling bumisita sa bahay ng kanyang pamilya sa probinsya matapos ang halos 10 taon. Nakabakpak lamang siya, nakaputing blusa at maong, at may bitbit na maliit na malita. Habang bumababa siya sa jeep sa kanto, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin, tila nakamasid mula sa mga nakatambay sa kalsada. Doon pa ho ba sa lumang bahay ng mga Martinez? Tanong ng isang matanda. Opo, kay Lola Rosario po, sagot ni Isabel na may pilit ng ngiti. Nagkatinginan ang mga matatanda bago tumango. Ngunit may halong kaba ang kanilang mga mata. Nakalipas ang 20 minuto, lakad sa makitid na daan, narating ni Isabel ang lumang bahay. Mataas ito, yari sa kahoy at bato. May mga bintanang nakasarado at kurtinang kupas. May bakod na bakal, ngunit kalawangin na. At ang tarangkahan ay tila matagal nang hindi nagagalaw. Ang laki pa rin, bulong ni Isabel sa sarili, habang tinutulak ang gate na umalingaw-ngaw ng malakas. Paglapit niya sa pinto, bumukas ito bago pa siya kumatok. Naroon si Lola Rosario, payat, nakaitim na bestida, may hawak na kandila. Isabel, apo. Malumanay ang boses, ngunit may halong pangungulila. Halika, pumasok ka. Pagpasok, agad niyang naamoy ang amoy ng lumang kahoy, alikabok at langis ng lampara. Ang sala ay puno ng lumang kasangkapan, aparador, lumang upuan, at higit sa lahat, mga larawan sa dingding. Dusi-dusi ng larawan ng mga taong nakatingin diretso sa kamera. Seryoso. Habang iniikot ang mata, naramdaman niyang tila sinusundan siya ng mga titig mula sa mga litrato. Lola, sila po ba ang mga kamag-anak natin? Tanong niya. Tumikim si Lola Rosario. Mga alaala, apo, huwag mo na lang masyadong titigan. Bumaba mula sa hagdanan si Mateo. Pinsan niyang halos kasing edad niya. Matangkad, medyo moreno, at may malamlam na mga mata. Hindi ito masyadong nagsalita. Tanging-tango lamang ang pagbati. Kinagabihan, habang kumakain sila ng tinulang manok sa lumang lamesa, ramdam ni Isabel ang bigat ng katahimikan. Tanging lagitik ng kandila at ihip ng hangin
mula sa siwang ng bintana ang maririnig. "Lula," maingat na tanong ni Isabel. "Bakit? Parang kakaiba ang pakiramdam ko dito. Parang ang bigat." Tumingin si Lula Rosario sa kadahan-dahang ngumiti ng mapait. "Marami kasing alaala ang bahay na ito, Apo. At hindi lahat ng alaala ay masaya." Tumigil si Mateo sa pagkain, nakayuko at bahagyang napakagat sa labi. Para bang may gustong sabihin, ngunit pinilit na lamang manahimik. Kinagabihan, sa silid na nakalaan para kay Isabel, hindi siya agad nakatulog. Malamig ang hangin kahit nakasarado ang mga bintana, at mula sa dingding nakasabit ang isang lumang larawan ng isang babaeng nakaputing bestida. Maputla ang mukha, ngunit may ngiti na parang pilit. Habang nakatitig siya, nanindig ang balahibo niya sa sobrang pagod. Pinikit niya ang kanyang mata, ngunit bago siya tuluyang dalawin ng antok, malinaw niyang narinig ang bulong mula sa mismong larawan. "Isabel, huwag ka nang pumasok pa." Kinabukasan, nagising si Isabel sa mahinang kaluskos. Hindi niya agad ininda. Iniisip na baka si Mateo lang ang gumagala sa ibaba. Ngunit nang dumilat siya, naramdaman niyang may kakaiba. Ang larawan ng babaeng nakaputi na nakasabit sa dingding kagabi, wala na roon. Napatayo siya at mabilis na hinanap ang larawan. Nandoon ito ngayon, nakapatong sa mesa sa tabi ng kanyang kama. Nakaharap diretso sa kanya. Namilog ang kanyang mga mata at nanlamig ang kanyang mga kamay. Imposible naman. Paano napunta dito? Bulong niya sa sarili. Bumaba siya papunta sa kusina. Naroon si Lula Rosario, nagluluto ng sinigang habang si Mateo ay nakaupo sa mesa, tahimik na nagkakape. "Lula," maingat na tanong ni Isabel, "ay pumunta po ba sa kwarto ko kagabi?" Saglit na huminto sa pagkutsara si Lula Rosario. "Wala. Apo, baka ikaw lang ang naglipat at nakalimutan mo." Umiling si Isabel. "Hindi po. Sigurado akong nasa dingding iyon." Tumingin si Mateo sa kanya. Saglit, saka muling binalik ang tingin sa kanyang tasa. "Minsan may mga bagay dito na mas mabuting huwag na lang intindihin." Mahina niyang sabi. Nagulat si Isabel sa tono ng kanyang pinsan. Para bang may alam ito, ngunit pinipiling hindi sabihin. Habang nag-iikot sa bahay, matapos kumain, napadpad si Isabel sa pasilyong puno ng mga lumang larawan. Maisa roon na pumukaw ng kanyang atensyon. Isang larawan ng buong pamilya, kabilang ang batang si Lula Rosario, ang kanyang mga magulang at sa gilid, isang babae. Pareho ito sa babaeng nasa kwarto niya kagabi. Nakaputing bestida, aputla ang mukha. Ngunit sa litratong ito, nakatayo siya sa pinakadulo. Halos malabo, parang hindi siya dapat kasama. Habang nakatitig si Isabel, bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin sa kanyang batok. At mula sa gilid ng kanyang tainga, isang bulong ang dumampi. "Huwag kang tumingin. Baka mahulog ka. Baka mahulog ka rin sa larawan." Napalayo siya at muntik matumba. Nang lingunin niya, wala namang tao. Sa hapon, nakatulog si Isabel
sa balkonahe dahil sa pagod. Doon niya napanaginipan ang isang eksena. Nasa loob siya ng lumang bahay, ngunit lahat ng dingding ay may nakasabit na mga larawan. Isa-isa itong gumagalaw. Ang mga taong nasa litrato ay kumikindat, kumakaway, at unti-unting lumalabas mula sa frame. Sa gitna ng panaginip, nakita niya ang babaeng nakaputi. Nakalapit ito sa kanya, hawak ang kanyang braso, malamig at may bigat. "Isabel, tulungan mo akong magkaalis o ikaw ang papalit." Nagising siya ng bigla, hingal na hingal at pawis na pawis. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang braso, may bakas ng pulang pasa. Tila ba may kamay na humahawak sa kanya. Kinagabihan, muling nagtipon sa hapag sina Isabel, Lola Rosario at Mateo. Tahimik ang lahat habang kumakain. Hindi na matiis ni Isabel, kaya nagsalita siya. "Lola, sino po ba talaga ang babaeng nasa mga larawan dito sa bahay?" Tumigil si Lola Rosario. Bumaba ang tingin sa mesa. Hindi siya sumagot kaagad. Si Mateo ang nagpatuloy. "Isabel, hindi lahat ng larawan dito ay dapat nandito. May mga mukha na hindi kasama, pero pilit na nagpakita. Ang babaeng nakita mo, matagal na siyang patay." Natigilan si Isabel. "Patay?" Tumango si Mateo. "Bata pa ako nang una ko siyang makita. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero isa siya sa mga dahilan kung bakit bihira nang may tumira dito." Sumabat si Lola Rosario. May nanginginig na boses. "Wag mo na siyang alalahanin, apo. Basta't wag mo na lang siyang titigan. At huwag kang sasagot kapag tinatawag kanya." Pagbalik sa kanyang silid, isinara ni Isabel ang lahat ng bintana at pinatay ang lampara. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya sa tuktok mula sa bintana. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata. Doon niya nakita ang babaeng nakaputi. Nakidikit ang mukha sa salamin ng bintana. Nakangiti at itinuturo ang dingding kung saan nakasabit ang mga larawan. Nang sundan ni Isabel ang direksyon ng daliri nito, nanindig ang balahibo niya. Isa sa mga larawan na dati ay walang laman, ang gitnang bahagi, ngayon ay nagpakita ng bagong mukha. Ang mukha niya mismo. At sa ilalim nito ay nakasulat na hindi niya nakita kanina. "Kasama ka na." Kinagabihan, nahirapan makatulog si Isabel. Kahit anong pikit ng kanyang mga mata, parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa madidilim na sulok ng silid. Ang larawan kung saan nakita niya ang sariling mukha ay nakasabit pa rin. Ngunit pinilit niyang takpan ng kumot. Ngunit kahit nakatakip na ito, ramdam niya pa rin ang bigat ng presensya ng babaeng nakaputi. Para bang naroon ito, nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Hinihintay siyang dumilat. Makalipas ang ilang oras, may narinig siyang kalabog mula sa ibaba. Bang! Bang! Sunod-sunod, tumalon ang kanyang puso. Nagmadali siyang bumaba at doon niya nadatnan si Mateo. Hawak ang isang lumang ilawan. "May narinig ka rin?" tanong nito habang nanginginig ang kamay. Tumango si Isabel. "Oo, parang may bumagsak." Sabay silang nagtungo sa kusina. Ngunit wala silang nadatnan kundi ang nakabukas na pintuan ng likuran na kanina ay tiyak nilang nakasara. Sa labas walang tao.
Ngunit ramdam nila ang malamig na hangin at ang amoy ng nabubulok na dahon. Kinabukasan, wala na si Mateo sa bahay. Inakala ni Isabel na baka pumunta ito sa bayan, ngunit hindi siya nagpaalam. Nagtanong siya kay Lola Rosario, "Lola, nasaan po si Mateo?" Tumingin ang matanda. Bakas ang pagkabahala sa kanyang mukha. "Maaga siyang umalis, pero hindi ko alam kung saan." Lumipas ang maghapon, ngunit hindi bumalik si Mateo. Nang gabing iyon, nagpasya si Isabel na muling suriin ang mga larawan sa pasilyo. Habang isa-isa niyang tinitingnan, napansin niyang may bago na namang nagbago. Sa litrato ng isang pamilya, nakuha sa harap ng bahay, nakita niya si Mateo, nakalagay sa pinakadulo, nakatayo sa tabi ng babaeng nakaputi. At ang nakakakilabot, hawak ng babae ang kamay ni Mateo. Nanlamig ang katawan ni Isabel. Sa gitna ng takot, bumalik siya sa kanyang silid. Doon niya narinig ang boses mula sa dingding. Hindi siya nawala. "Kinuha ko lang muna." Tumigil siya sa paghinga. Ang boses ay manipis, malamig, at tila nagmumula mismo sa larawan. "Anong gusto mo?" Sigaw ni Isabel, nanginginig. Tahimik ang paligid sa loob ng ilang segundo, bago muling sumagot ang tinig. "Kasama ka dapat. Huwag kang lumaban, Isabel. Ang lahat ng pumapasok dito nagiging amin." Kinabukasan, hindi na makatiis si Isabel. Nilapitan niya si Lola Rosario at mariing nagtatanong, "Lola, ano ba talaga ang nangyari dito? Sino ang babaeng iyon? At bakit nasa mga larawan namin si Mateo?" Nanlumo ang matanda. Bumagsak ang luha habang nakaupo sa lumang upuan. "Apo, matagal ko na sanang gustong sabihin, pero natatakot ako. Ang babaeng iyon ay si Carmela. Noon, isa siyang kaibigan ng pamilya, ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Nagsilo siya, nagalit, at isang gabi, natagpuan siyang patay sa ilog sa tabi ng bahay. Hindi malinaw kung aksidente ba o sinasadya. Ngunit mula noon, hindi na siya lumisan. Ang kanyang kaluluwa ay nananatili dito, nakulong sa mga larawan, naghahanap ng kapalit. Natigilan si Isabel. "Kapalit? Ibig sabihin si Mateo?" Tumango si Lola Rosario. Luhaang tumitig sa kanya. Baka siya na ang sunod na maging bahagi ng mga larawan. "Kaya't apo, kailangan mong umalis habang may oras pa." Ngunit paano siya alis? Kahit anong subok ni Isabel na buksan ang tarangkahan ng bahay, tila laging bumabalik siya sa parihong lugar. Para bang paulit-ulit ang daan. Parang isang bilog na hindi niya matakasan. Sa gabi ring iyon, bago siya pumikit, may nakita siyang bagong larawan na nakasabit sa dingding ng kanyang silid. Ito ay larawan ni Mateo. Nakatingin diretso, walang ngiti. Sa likod niya nakatayo si Carmela, ang babaeng nakaputi. At tila mas malinaw na ngayon ang mukha nito. Nakangiti ng malapad, ngunit walang buhay ang mga mata. Sa ilalim ng larawan, nakasulat ng malinaw, "Siya ang una, ikaw ang kasunod." Lumipas ang ilang oras na tila isang bangungot na walang katapusan. Sa bawat paghinga ni Isabel, nararamdaman niya ang malamig na hangin
humahaplos sa kanyang batok. Para bang may mga matang palaging nakamasid sa kanya mula sa kadiliman. Mula nang nawala si Mateo, tuluyan nang nawala ang kapanatagan ni Isabel. Hindi na siya makatulog, hindi makakain, at bawat galaw niya ay sinasalubong ng mga bulong mula sa mga sulok ng lumang bahay. Ang mga bulong ay minsang pamilyar, minsan ay parang mga tinig ng taong matagal nang wala sa mundong ibabaw. Si Lola Rosario, at halos hindi makalakad, ay bigla na lamang lumapit kay Isabel. Isang gabi, dala ang isang lumang lampara. Isabel, oras na. Hindi ka na makakatakas kung hindi mo haharapin ang katotohanan. Bulong nito habang nanginginig ang boses. Napatitig si Isabel. Ano pong ibig sabihin mo, Lola? Sa halip na sumagot, itinuro ng matanda ang malaking larawan sa dingding ng sala. Ang larawang iyon ang matagal ng kinatatakutan ni Isabel. Ang babaeng nakaputi, may mahabang buhok, at matang tila sumusunod sa bawat tinitigan. At doon nagsimulang gumalaw ang larawan. Dahan-dahang bumaba ang mga labi ng babae sa pintura. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang usok na itim na unti-unting bumuo ng hugis hanggang sa humarap kay Isabel. Ang multo ng babaeng nasa larawan. Ang kanyang mukha ay puno ng sugat, tila sinunog at tinorture. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab na galit, at ang kanyang tinig ay dumadugundong sa buong bahay. Bakit kayo bumalik dito? Napatras si Isabel. Nanginginig ang katawan. Sino ka? Ano ang kailangan mo sa amin? Lumapit ang babae. Ang mga yapak niya ay walang tunog. Bawat galaw ay nagdudulot ng panginginig ng lupa. Ako si Carmela. Ako ang babaeng pinagkanulo ng inyong pamilya. Napatakip ng bibig si Isabel. Carmela, bakit parang narinig na niya ang pangalan iyon mula kay Mateo? Nagpatuloy ang multo. Ako ay minahal ng isang lalaking hindi ko dapat minahal. Ang iyong ninuno, Isabel. Ngunit nang malaman ng kanyang pamilya, ako ipinilit dito sa bahay na ito. Pinahirapan, sinunog, at iniwan hanggang mamatay. At ngayon, ang dugo ng kanilang lahi ay naririto. Ikaw. Nanginig si Isabel sa narinig. Ang kanyang pamilya may dugo sa kamay. Lumapit si Lola Rosario, umiiyak. Isabel, tagal ko nang alam. Ako ang iniwang tagapag-alaga ng bahay na ito para bantayan ang kanyang kaluluwa. Pero ang sumpa ay lumalakas, lalo na tuwing may bagong dugo ng pamilya ang tumutungtong dito. Nagsimulang kumalabog ang mga pintuan, bumagsak ang mga gamit, at nagsilputan ang mga anino sa paligid. Ang mga bulong ay naging sigaw, at ang buong bahay ay nagmistulang isang kulungan ng mga ligaw na kaluluwa. Isabel, sigaw ni Carmela. Ngayon, ikaw ang kapalit. Hindi ka makakaalis hanggat hindi mo binabayaran ang kasalanan ng iyong pamilya. Nang hawakan ni Teresa ang kamay ni Isabel, biglang pumasok sa isipan ng dalaga ang mga imahe ng nakaraan, mga sigaw, apoy, at ang babaeng nakatali sa loob ng kwarto habang sinusunog ng buhay. Ang sakit at takot ay parang dumaloy sa kanyang sariling dugo. Napahiyaw si Isabel.
Ngunit kasabay ng sigaw ay ang biglaang paglitaw ni Mateo mula sa dilim. Duguan at nanginginig. "Isabel, tumakbo ka na." Ngunit bago pa siya makagalaw, naglaho si Mateo sa harap ng kanyang mga mata at naiwan lamang ang malamig na halakhak ni Carmela. Nanginginig pa rin si Isabel habang nakaluhod sa mismong sahig sa kanyang paligid. Ang buong bahay ay gumuguho sa ilalim ng bigat ng mga kaluluwang nakakulong dito. Ang mga bintana ay nagsasara ng kusa. Ang mga pintuan ay naglalagabog na may sariling buhay. Ang mga dingding ay tila humihinga, umaalog sa bawat pagtibok ng puso niya. "Hindi ka na makakatakas," sigaw ni Carmela, ang multong babae, habang ang kanyang katawan ay lalong nagiging malinaw at puno ng apoy sa galit. "Ikaw ang magiging alay. Ikaw ang magbabayad." Nagsimulang maglakad si Teresa papalapit. Bawat hakbang ay nag-iwan ng marka ng abo sa sahig. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Isabel si Lola Rosario na nakaluhod at hawak ang isang lumang libro. Isang librong may takip na balat at mga simbolong hindi niya mawari. Nang buksan ito ni Lola, tumislap ang liwanag mula sa mga pahina, para bang sinunog ang dilim. "Isabel," sigaw ng matanda, ang makakabasag ng sumpa, "ikaw lang ang may dugo na makakapagtahimik sa kanyang kaluluwa." Napalunok si Isabel, hindi makapaniwala. Paano Lola?" Pinatong ni Lola Rosario ang libro sa sahig. "Harapin mo siya, hindi sa takot kundi sa awa. Dugo laban sa dugo, ngunit kailangan mong piliin kaligtasan mo o kapayapaan niya." Umalingaw-ngaw ang halakhak ni Carmela. "Awa? Ang pamilya mo ay walang awa sa akin. Walang awa ang mga ninuno mo nang sunugin nila ako. At ngayon, babawiin ko ang lahat." Biglang nagdilim ang paligid. Ang mga apoy sa lampara ay namatay. Ang tanging liwanag ay mula sa mga mata ni Carmela na naglalagablab na parang nagbabagang uling. Naramdaman ni Isabel ang lamig na parang yelo na gumagapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, nasa gitna na siya ng apoy. Ngunit hindi siya nasusunog. Sa halip, nasa harap siya ng iksi ng matagal ng nakalibing sa kasaysayan. Si Carmela, nakatali, umiiyak, nagsusumamo habang sinusunog ng buhay. Napasigaw si Isabel, "Tama na!" Biglang tumigil ang lahat. Tumitig si Carmela sa kanya. Ang mga matay puno ng luha at puot. "Bakit? Para saan?" Lumapit si Isabel kahit nanginginig. "Oo, masama ang ginawa ng pamilya ko. Oo, pinahirapan ka nila. Pero hindi lahat kami ay katulad nila. Kung ito lang ang paraan para makalaya ka, gawin mo na. Dalhin mo ako." Nagimbal si Lola Rosario. "Isabel, hindi ka papayag. Mabawala ka rin tulad ng iba." Ngunit huli na, lumapit si Isabel kay Carmela at hinawakan ang kanyang kamay. Ang lamig na dumaloy sa kanyang mga ugat, para bang nilalamon siya ng kadiliman.
Ngunit kasabay nito'y naramdaman niya rin ang sakit, ang takot at ang walang hanggang pagdurusa ni Carmela. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Ang apoy ay naglaho. Ang mga pader ng bahay ay huminto sa paghinga. Ang mga anino ay naglaho at ang mga bulong ay napalitan ng katahimikan. Si Carmela na ngayon nakatayo sa harap ni Isabel ay hindi na mukhang multo. Ang kanyang mukha'y naging payapa. Ang mga sugat ay naghilom. Sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Isang ngiting puno ng kalungkutan, ngunit may kasamang kapatawaran. "Salamat, Isabel," bulong niya. "Pinalaya mo ako." At sa isang iglap, naglaho siya, parang alikabok na tinangay ng hangin. Nang bumalik ang ulirat ni Isabel, nag-iisa na lamang siya sa gitna ng sala. Si Lola Rosario ay nakaluhod, umiiyak. "Nagawa mo. Natapos na ang sumpa." Ngunit may kakaibang pakiramdam si Isabel. Habang nakatingin siya sa kanyang mga palad, nakita niyang may bakas na itim na marka, parang abo na hindi maalis. Matapos ang gabing iyon, iniwan ni Isabel ang lumang bahay at hindi na muling bumalik. Ngunit sa bawat gabi sa kanyang pagtulog, naririnig niya pa rin ang tinig ni Carmela. Hindi na puno ng galit, kundi parang bulong ng alaala. Ang mga kasalanan ng nakaraan ay laging may anino sa kasalukuyan. At minsan, pag siya'y dumadaan sa salamin, sa isang kisap mata ay nakikita niya ang refleksyon ng babaeng nakaputing, tila nakangiti mula sa likod. Kung minsan ay mararamdaman mo rin kung napadaan ka sa mga lumang bahay na parang may malamig na hangin na haplos sa bato mo, o kaya may matang sumusunod sa bawat galaw mo. At kung minsan baka narinig mo ang bulong, hindi pa tapos ang lahat.